Kelvin, bakit ka nag-iimpake? Saan ka pupunta? Asawa mo ko. Asawa? Tignan mo nga sarili mo, Lilia. Losyang ka na. Napakapangit mo. Hindi ka nakaaya-ayang tingnan. Para sa'yo to. Para sa mga anak natin. Ginawa ko ang lahat. Tama na. May iba na akong pipiliin. Mas bata. Mas maganda. Mas hindi. Losyang. Sa tingin mo, anong mas mabigat na karma? Mawalan ka ng asawa o mawalan ka ng karapatan sa anak mo? Paki-comment ang inyong sagot sa baba para mabasa namin ito. At kung naiintriga kang malaman ang kwento ng isang asawa sa kamay ng manlolokong asawa, pakinggan mo to hanggang dulo. Nasa harap ng simbahan si Lilia Cruz. Kinakabahan pero sobrang saya. Matagal niyang hinintay ang araw na to. Ang araw na magiging asawa na niya si Kelvin, ang lalaking mahal na mahal niya. Ngunit sa kabila ng kasiyahang iyon, ay iniisip niya pa rin ang kanyang ina na iniwan niya para lang makahanap ng lalaking mamahalin at magmamahal sa kanya. Istrikta kasi ang ina niya at overprotective sa kanya dahil na rin sa kayamanan na meron sila. Ayaw kasi ng kanyang inang may lalaking mag-take advantage sa kanya dahil sa kayamanan nila. Maging si Kelvin ay hindi alam ang tunay na pagkatao niya dahil dilihim niya ito. Ayaw kasi niya na tanungin pa ni Kelvin ang tungkol sa pamilya niya dahil alam din naman niyang hindi sila matatanggap ng kanyang ina. Patawarin mo sana ako, Mami, pero dito talaga ako masaya eh. Masaya ako sa piling ni Kelvin. Pero alam ko na hindi niyo kami matatanggap. Napabuntong hininga na lang siya at pilit na inaalis sa isipan ang problema niya. Pinili niya ang buhay na simple at kahit mahirap, makasama lang si Kelvin na magiging asawa na niya ngayon. Pagbukas ng pinto, huminga siya ng malalim at nagsimulang maglakad sa aisle. Lilia, ang ganda mo naman! Tingnan mo, nakatitig si Kelvin sa'yo. Talaga? Bagay ba sa akin ang makeup ko? Ang ayos ko? Ang gown ko? Okay lang ba? Oo naman. Ang ganda mo sobra, Lilia. Hindi na kailangan itanong pa kung bakit na-inlove sa'yo si Kelvin. Nang makarating na siya sa harap ng altar, nagkatinginan sila ni Kelvin saglit. Kelvin, kinakabahan ako. Lilia, kumalma ka. Wala kang dapat ipangamba. Ang ganda mo sobra. Perpekto ka talaga na maging asawa ko. Talaga? Binobola mo lang yata ako, mahal eh. Hindi mahal. Halika, hawakan mo ang kamay ko. Aking prinsesa. Nakangiti si Lilia habang lumalapit. Inilahad ni Kelvin ang kamay niya. Hinawakan niya ito. Mahigpit pero banayad. Tahimik ang simbahan habang nagsasalita ang pari. Ramdam ni Lilia ang tibok ng puso niya. Masaya. Puno ng pag-asa. Kelvin, tinatanggap mo ba si Lilia bilang asawa mo? Oo, Father. Tinatanggap ko po siya. At ikaw naman, Lilia. Opo, mahal ko siya. Kaya tinatanggap ko po siya maging asawa ko. Napangiti ang pari bago magsalitang muli. Ganoon din si Lilia at si Kelvin. You may now kiss the bride. Kelvin, Wife na kita. husband na rin kita. Halika. I love you, mahal. I love you too, mahal ko. Hinawakan ni Kelvin ang pisngi niya at hinalikan siya. Maikli pero puno ng lambing. Nagpalakpakan ng mga tao at ang puso ni Lilia ay parang lumilipad sa tuwa. Sumakay sila sa limousine. Tahimik lang sila nung una pero pareho silang nakangiti. Pareho silang excited na simulan ang buhay mag-asawa. Mahal, salamat ah. Para naman saan? Dahil pumayag ka magpakasal sa akin. Iyon ay dahil mahal na mahal kita. Mahal ko. Basta pangako mong wag mo kong sasaktan, ha? Mahal na mahal din kita. At pangako ko sa'yo na
Hindi kita sasaktan. At forever na tayo. Pagdating nila sa hotel resort, bumaba si Lelia. Binuksan ni Kelvin ang pinto para sa kanya. Hawak niya ang kamay ni Lelia habang naglalakad. Para kay Lelia, ito ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Hindi niya alam, magbabago pa ang lahat. Lumipas ang ilang taon mula nang maging opisyal na mag-asawa sina Lelia at Kelvin. Sa simula, tila perpekto ang lahat. Pero hindi nagtagal, unti-unting lumabas ang tunay na kulay ni Kelvin mula nang magkaanak sila ng dalawa. Hindi siya masyadong nakakatulog sa gabi. Nag-aalala sa mga gawain sa bahay at sa dalawa nilang anak. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang unti-unting bigat na dala ng asawa niyang palaging lasing pag-uwi. Halos hindi na umuuwi si Kelvin sa tamang oras. Madalas ay late, amoy alak, at may kasamang pangungutya sa kanya. Isang gabi, pagkatapos na mahabang araw ng paglilinis ng bahay at pag-aalaga sa mga bata, naramdaman ni Lelia ang bigat na kanyang daladala. Bakit ganito? Akala ko ba, pangako niya na hindi niya ako sasaktan. Pero ngayon, halos tuwing gabi, lagi siyang lasing at tinataboy na niya ako at kinukutya. At lagi niyang sinasabi na losyang daw ako at pangit. Wala naman siyang nagawa kundi umiyak sa isang sulok ng kwarto nila. Hanggang nakauwi na si Kelvin sa bahay. Halatang lasing. May ngiti, ngunit may taglay na pangiinsulto sa mga mata. Lelia, aba, baka wala kang ginawa buong araw ano? Losyang ka na naman Hindi ka ba naligo? Bukang amoy asim ka. Kelvin, abala nga ako sa mga bata at sa bahay. Hindi ba't yun ang alam mong dapat kong gawin? Aba. Abala. Kahit pagligo, hindi mo nagawa? Ha? Naligo naman ako kanina, pero pinapatulog ko pang mga bata bago ako maghilamos, mahal. Wag na. Kahit maghilamos ka pa, ang pangit mo pa rin. Losyang, kakadiri. Tumigil si Lelia sa kanyang ginagawa. Hawak ang walis, nakatingin kay Kelvin. Pilit hinahanap ang tamang salita. Kelvin, mahal ko. Hindi ko naman intensyon na magmukhang ganito. Alam mo namang sinusubukan ko ang lahat. Para sa atin. Para sa mga bata. Ano? Para sa atin? Para sa mga bata? Mas lalo ka nagiging pabigat, Lelia. At kahit anong gawin mo, hindi mo maibabalik ang ganda mo nung una. Hindi ka man nag-isip na nakakahiya ka. Nakakahiya ka, kaya pwede ba umalis ka sa harapan ko? Bahagyang nanginginig si Lelia. Ngunit pinilit niyang maging matatag para sa sarili at sa mga anak. Ano bang nangyari sa iyo, Kelvin? Bakit mo ako ginaganito? Dahil losyang ka, pangit ka. Sa sobrang sakit para sa isang asawa na marinig ang salitang yon, pero tiniis niya ito at pinalabas na lang niya sa kabilang tenga niya. Dahil alam niyang lasing lang si Kelvin. Kinabukasan, muling nagising si Lelia ng maaga para makapaghanda na ng pagkain. Habang nagluluto ng almusal, hindi niya maiwasang maalala ang mga salita ni Kelvin kagabi. Bawat pangungutya niya, parang sinasaksak ang puso ko. Pero kailangan kong umiti. Kailangan kong ipakita sa mga bata na maayos lang ang buhay namin. Napatigil naman siya sa pag-iisip nang may narinig siyang malakas na kalabog mula sa loob ng kanilang kwarto. Napakunot ang noo niya. Hindi yun normal na ingay. Mabigat. Parang may binubunot. Parang may nagmamadali. Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak ang laylayan ng kanyang lumang duster. Ang puso niya biglang kumabog ng mabilis. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang may masama siyang kutob. Pagbukas niya ng pinto, muntik siyang mawala ng hininga. Nakatalikod si Kelvin at nasa harap niya ay dalawang malaking maleta. Mga maleta dati nilang dala noon sa araw ng kasal nila. At ngayon, kinakarga na ito ng asawa niya. Kelvin, anong ginagawa mo? Hindi siya nilingon ni Kelvin kaagad. Parang gusto siyang takutin muna sa pamamagitan ng katahimikang yon. At nang nagsalita siya, parang punong-puno ng puot ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Kelvin, sagutin mo naman ako. Ang kulit mo, Lilia. Hindi mo ba nakikita?
Nag-aayos ako ng gamit. Aalis na ako. Para siyang binuhusan ng yelo. Napalapit siya. Halos hindi makahinga. Aalis? Saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake? May problema ba? Sabihin mo naman sa akin, mahal. Baka naman… Tama na, Lilia. Wala ka ng karapatan pang tanungin ako. Tapos na tayo. Napaatras si Lelia. Mas lalo siyang kinabahan nang mapansin niyang may ibang amoy ang damit ni Calvin. Pabango. Hindi niya amoy, kundi amoy babae. Iba. Malinis. Matapang. Mahal. Calvin? May babae ka ba? Oo, at ano ngayon? At least siya, amoy mabango. Sexy, inaalagaan ang sarili. Hindi katulad mo. Biglang tumulo ang luha niya. Hindi niya mapigilan. Pero lumapit pa rin siya. Pilit inaabot ang braso ng asawa. Mahal, please, kung may nagawa ako, sabihin mo. Kung may pagkukulang ako, ayusin natin. Ayoko mawala ka sa amin, sa mga anak natin. Sa inyo? Naku, Lilia, tigilan mo nga ako. Huwag mong idahilan ng anak mo para di kita iwan. Alam mo kung bakit kita iiwan? Kasi losyang ka na at ang taba mo pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Kelvin. Pero anak mo sila. Hindi mo sila pwedeng iwan. I don't care. At hindi ako papasok sa buhay mo na punong-puno ng responsibilidad. Sasama ako sa isang babaeng marunong mag-alaga ng sarili. Hindi yung losyang pangit, babaho, nakakadiri. Para siyang binagsakan ng buong mundo. Umiyak siya ng umiyak. Tinangka niyang yakapin si Kelvin, pero itinulak lang siya nito. Huwag mo kong hawakan. At bago ka magdrama dyan, siguraduhin mong hindi mo ko susundan. Dahil hindi ako babalik. Hindi na, Lilia. Kelvin, asawa mo ko. Hindi mo ba naririnig? Hindi na kita kailangan. Aalis ako ngayon. Bahala ka na sa mga anak natin. Bahala ka sa buhay mo. At sa isang iglap, kinuha ni Kelvin ang maleta. Lumakad palabas. Hindi man lang lumingon. Hindi man lang nagpaalam sa mga anak. Hindi man lang nagbigay ng kahit kaunting awa. Bumagsak ang tuhod ni Lilia sa sahig. Para siyang nawala ng lakas. Humahabol ang hininga niya sa sobrang iyak. Hindi niya alam kung paano mabubuo ang mundong bigla na lang gumuho. Narinig naman niya ang maliliit na yabag. Mama, bakit ka po umiiyak? Wala, anak. Nalagyan lang ng alikabok ang mata ko. Tumingin si Lilia sa anak na mukhang bagong gising. Magulo ang buhok at hawak ang paborito nilang laruan. At sa isang iglap, bumigay siya. Ni hindi niya alam kung paano itatago ang sakit. Anak, gagawin ni Mami ang lahat para mabuhay kayo. Maibigay lahat ng pangangailangan ninyo. Mama, wag ka na pong umiyak. Please. Pasensya na mga anak. Sorry. Sorry dahil ako na lang ang meron kayo. Ilang araw ang lumipas at doon nagsimula ang totoong paghihirap ni Lelia. Hindi siya makapagtrabaho. Sinong mag-aalaga sa dalawang bata? Sino magbabantay sa kanila kapag umaalis siya? Kahit pagkain, halos hindi niya alam kung paano paghahatian. Ang pera nilang naipon, naubos na sa gatas, diaper at pagkain. May mga araw na tinapay lang at tubig ang almusal nila. May mga gabi na umiiyak ang mga bata sa gutom. Pero pilit niya silang tinitimplahan ng gatas kahit kakaunti na lang ang laman ng lata. At may mga sandaling napapaupo siya sa gilid ng kama, nagtatakip ng bibig para hindi siya marinig ng mga anak niya habang umiiyak sa pagod, gutom at kawala ng pag-asa. Isang hapon, matapos niyang kunin ang natitirang pera sa bulsa na barya, lumabas siya ng bahay. Dala ang dalawang bata. Huli na niya na na-realize na wala na pala silang kakainin buong araw. Diyos ko, kumakalam ng sikmura ko. Gutom na ako. Hindi pa nakakainom ng gatas sa mga bata. Naglakad siya. Hindi alam kung saan pupunta. Pawis, pagod, madumi, basa ang damit sa pawis, nangingitim ang eye bags, magulo ang buhok, halos hindi mo na makilala. Hanggang sa may biglang huminto sa tabi niya.
Isang puting kotse na tila bagong linis. Bumaba ang tinted na bintana. Lilia! Napalingon siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Josephine. Pinsan niya. Mas maganda, mas maayos, nakadamit pang mayaman, at halatang hindi inaasahan ang itsura ni Lilia ngayon. Josephine? Diyos ko, Lilia! Ikaw ba talaga yan? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Halika, sumakay ka! Oo, ako nga to. Hindi na nakatanggi si Lilia. Binuksan ni Josephine ang likod. Pinaupo si Lilia at ang mga bata. Pagkasakay pa lang, napahawak si Josephine sa dibdib. Lilia, anong ginawa sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Bakit ang payat mo na? Bakit parang 1 linggo ka nang hindi natutulog? At doon, hindi na kinaya ni Lilia. Umiyak siya. Umiiyak na parang bata. Pinikit niya ang mga mata niya at humihingal sa sobrang sama ng loob. Iniwan niya kami, Josephine. Iniwan ako ni Kelvin. May babae siya. Mas bata. Mas sexy. Mas maganda. Sabi niya, pangit na daw ako. Losyang na ako. Wala na daw akong kwenta. At iniwan ka kasamang 2 anak? Ni hindi man lang niya sinubukang kunin? Sinabi niyang bahala na raw ako na hindi niya na kami kailangan. Hayop siya? Pinagmasdan ni Josephine ang mga bata. Nakita niyang marurumi ang damit, pagod at halatang nagugutom. Lilia, bakit hindi ka tumawag? Bakit hindi ka umuwi sa mami mo? Tumulo muli ang luha ni Lilia. Kasi naglayas ako noon. Sinabi ko sa mami ko na pipiliin ko maghanap ng pagmamahal. Kasi feeling ko, kinukulong niya ako. Napaka-stricta niya sa akin. Gusto ko lang naman maranasang magmahal. Pero sobrang sakit pala. Sobrang sakit, Josephine. Sinabi kong kaya ko, na mahal ko siya. At ngayon, tingnan mo ko, Josephine. Tingnan mo ang naging buhay ko. Tama na. Tapos na yan. Kumain muna kayo at pag-usapan natin yan sa loob ng resto. Salamat, Josephine. Sakto, gutom na talaga kami ng mga anak ko. Huminto ang kotse sa gilid ng isang restaurant. Binilhan niya ng pagkain ng mga bata. At habang kumakain ng mga ito, tumingin si Josephine kay Lilia ng seryoso. Lilia, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Matagal ka na naming hinahanap, lalo ng mami mo. Hindi siya galit, hindi siya nagtatampo. Nag-aalala siya. Nag-aalala? Oo, at higit doon, maluba ang lagay niya ngayon. May sakit ang mami mo. At Lilia, baka wala na siyang maraming panahon. Natigilan si Lilia. Parang may tumusok sa puso niya ng malalim. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita. Ang utak niya, biglang huminto. Kung hindi ako nagbakasyon dito, baka hindi kita nakita. Pero nahanap kita at naniniwala akong hindi ito aksidente, Lilia. Umuwi na tayo. Humingi ka ng tawad. Umuwi ka sa mami mo habang may oras pa. Napakagatlabi si Lilia. Napahawak sa ulo. Parang gustong sumigaw. Paano siya babalik? Anong muka ang ihaharap niya? May 2 siyang anak. Losyang siya. Sinaktan siya. Iniwan. Pero nang tiningnan niya ang mga anak niyang masaya habang kumakain at nang maalala niya ang mukha ng kanyang ina, doon niya naramdaman ang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng luha at marahang tumango. Oo, Josephine. Uuwi na ako. Uuwi kami. Hihingi ako ng tawad kay mami. Sa lahat. Mabuti, dahil ito na ang oras para bumalik ka at simulan ulit ang buhay mo. Hindi naging madali ang pag-uwi ni Lilia sa tahanan. Matagal niyang tinalikuran. Habang papalapit ang sasakyan sa malaking gate ng kanilang mansyon, parang unti-unting sumikip ang dibdib niya. Ito ang lugar na iniwan niya noon. Ang buhay na tinakasan niya dahil lang sa paghahanap ng pag-ibig kesa sa proteksyon ng kanyang ina.
Lilia, nandito na tayo. Hawak ni Lilia ang kamay ng kanyang panganay na anak habang buhat niya ang isa. Nanginginig naman ang mga kamay niya. Naramdaman niyang tila may pader na nakaharang sa lalamunan niya. Takot, hiya, lungkot at sakit. Pero mas malakas ang kagustuhan niyang harapin ang kanyang ina bago tuluyang mahuli ang lahat. Pagkabukas ng pinto, sinalubong sila ng kanilang mayordoma. Senyorita Lilia! Diyos ko po! Ikaw na nga ba yan? Ang tagal ka naming hinintay! Halika! Halika at sumunod ka sa akin! Naghihintay ang ina mo! Napalunok si Lilia. Halos mabingi sa lakas ng tibok ng puso niya. Nang makarating sila sa kwarto, biglang bumagal ang lahat ng galaw niya. Tumigil siya sa harap ng pintuan. Lilia, kaya mo yan! Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Pagpasok, bumungad sa kanya ang isang babaeng halos hindi na makilala dahil payat, maputla, halos hindi na makapagsalita. Ang dating istriktang ina niyang palaging malakas, ngayon ay nakahiga sa kama. Mahina at hirap huminga. Napahikbi si Lilia. Mami? Napatingin ang kanyang ina. Kahit mahina, kumislap ang mata nito na halatang ilang taon na itong naghintay para lang muling makita ang anak. Lilia anak? Ikaw na ba yan? Agad tumakbo si Lilia sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at humihikbi na parang batang nawala ng sandigan. Mami, patawad po. Patawad po kung iniwan ko kayo. Patawad kung hindi ako nakinig. Patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko. Sana hindi pa po huli ang lahat. Sana mapatawad niyo ako. Umagos din ang luha sa mata ng kanyang ina. Marahan itong hinaplos ang pisngi ni Lilia. Anak, ako ang dapat humingi ng tawad. Mas pinili kong higpitan ka kaysa pakinggan ang puso mo. Natakot akong masaktan ka. Pero mas nasaktan pala kita dahil sa paraan ko ng pagprotekta. Patawarin mo rin ako. Mami, sobrang namiss ko po kayo. Sobrang nagsisisi po ako sa nagawa ko. Tumingin ang ina niya sa batang nasa likod ni Lilia at ang isa pang bata na buhat ni Josephine nang ibinigay ito ni Lilia kanina. Sila ba ang mga apo ko? Oo, Mami. Si Junie at si Mara. Mami, mga anak ko sila at apo niyo. Pinilit ng ina niyang ngumiti. Pilit ding iniunat ang kamay. Ang gaganda at gwapo naman nila. At mababait. Salamat, Lilia. Dinala mo sila sa akin. Hinawakan ng ina niya ang kamay ni Lilia at ng apo. Mahina, malamig, pero puno ng pagmamahal ang boses nito. Anak, mahal na mahal kita. At mahal ko rin ang mga apo ko. Huwag kang matakot dahil hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang mga anak mo na kasama mo, Lilia. At sa sandaling yun, unti-unting bumagal ang paghinga ng kanyang ina. Kumislot ang kamay nito. Kumapit ng mahina. Hanggang sa tuluyang nawala ng hininga. Mami! Mami! Huwag niyo po akong iwan, Mami! Lilia, kailangan na nating tanggapin na wala ng mami mo. Ilang buwan din siyang nagtiis sa sakit niya. Ikaw lang talagang hinihintay niya, Lilia. Pagod na ang mami mo. Ang dami kong taon na sinayang, Josephine. Ang sakit-sakit. Eh di sana, nakasama ko pa siya ng mas matagal. That's life, Lilia. Minsan sa buhay natin, nakakagawa talaga tayo ng maling desisyon. Walang nagawa si Lilia kundi umiyak dahil alam niyang hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng kanyang ina. Lumipas ang mga buwan. Umiiyak pa rin si Lilia sa tuwing naaalala niya ang kanyang ina. Kung sana mas maaga akong umuwi. Sana nakasama ko pa siya ng mas matagal. Ako sana ang nag-alaga sa kanya. Patawad, Mami. Sorry po talaga. Napatigil naman siya sa pag-iyak nang lumapit ang mayordoma sa kanya at sinabing may naghahanap sa kanyang lalaki.
Napakunot noon naman siya tsaka tumayo at lumabas sa mansyon. Pagkalabas niya ng gate, nakita niya ang asawang si Kelvin. Napatingin siya sa katawan nito na nangangayayat. Kelvin, anong ginagawa mo dito? Lilia, please, makinig ka muna. Nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi. Nagkamali ako. Niloko ako ng babae. Wala ako natira, Lilia. Pwede ba akong bumalik? Tumigas ang mukha ni Lilia. Hindi siya umiyak. Hindi siya nanghina. Ibang Lilia na ang kaharap niya ngayon. Kelvin, wala ka ng karapatan sa buhay ko. Hindi mo ko maaaring balikan. Hindi mo pwedeng guluhin ulit ang buhay ko. At hindi mo pwedeng saktan ulit ang mga anak ko. Lilia, kahit bilang ama man lang, please. Kung pipilitin mo pa ako sa gusto mo, mapipilitan akong magsampa ng kaso laban sa'yo. Huwag mo ko subukan. Napayo ko si Kelvin, puno ng pagsisisi. Lilia, maghihintay ako. Kahit hindi mo ko mahalin. Kahit hindi bilang asawa. Sana balang araw, mapatawad mo ko bilang ama. Bakit? Dahil nalaman mong mayaman ako? Tama ba ako, Kelvin? Hindi ganun, Lilia. Na-realize ko na sinira kong pamilya natin. Ang pangako ko sa'yo para sa babaeng walang hiya. Kelvin, namili ka na. At ang babae mo ang pinili mo. Tapos ngayon na palpak ang pinalit mo. Babalik ka? Isa kang malaking putsa. Hindi mo alam kung gaano kahirap at kasakit ang ginawa mo. Wala ka na babalikan pa, Kelvin. Sige, naiintindihan ko kung ayaw mo nang bumalik. Pero kahit ano pang sabihin mo, anak ko pa rin ang mga anak natin. Ama pa rin nila ako, kaya may karapatan akong makita at makasama sila. Sana inisip mo yan bago mo sinira ang pamilya natin. Bago mo inuna yung pang sarili mong kaligayahan. Pasensya ka na, Kelvin. Wala ka ng pamilyang babalikan. Agad na tumalikod si Lilia at sinarado ng guard ang gate, kaya walang nagawa si Kelvin kundi ang umalis. Ngunit hindi pa rin sumuko si Kelvin sa panunuyo kay Lilia. At makalipas ng ilang araw, pinagbigyan ni Lilia si Kelvin na makipagkita para sa annulment papers. Hindi ko pipirmahan yan, Lilia. Hindi ako susuko sa'yo. Gusto mo pa bang makita ang anak mo, Kelvin? Oo naman, kaya nga inaayos kong pamilya natin eh. Sinusuyo kita, mahal. Pwes, pirmahan mo ang annulment papers para payagan kitang maging ama sa mga anak natin. Lilia, huwag naman ganito. Nakikiusap ako sa'yo. Tapos ka na sa pagiging asawa ko at wala ka ng puwang sa puso ko. Ngayon, kung gusto mo pang makita ang mga anak mo at magpakaama sa kanila, pirmahan mo yan sa ayaw at sa gusto mo. Wala nang nagawa pa si Kelvin kundi pirmahan ang annulment papers. Dahil sa totoo lang, ay gusto niyang makita pa niya ang mga anak niya at inaamin naman niya na kasalanan niya kung bakit nasira ang pamilya nila. At hindi niya inaasahan na hindi na magiging tanga pa si Lilia para tanggapin siya. Simula noon, nagtakda si Lilia ng malinaw na boundaries. Tuwing linggo lamang pwedeng makita ni Kelvin ang mga bata hanggang sa tuluyan na makalaya si Lilia sa kasal na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Mula noon, natuto si Lilia. Natuto siyang protektahan ng kapayapaan niya at natuto siyang pahalagahan ng sarili niya. At natuto siyang tanggapin na minsan ang pinakamalaking tagumpay ng isang babae ay ang piliin ng sarili kahit iniwan siya, kahit sinaktan siya, kahit winasak ang puso niya ng isang lalaki. Dahil sa huli, ang babaeng marunong magmahal sa sarili, siya ang tunay na senyorita. Ang babaeng kayang protektahan ang sarili niya. At hanggang dito na lang po ang maganda nating istoryang ito.